Kasi nung kami pa talaga dito, wala talaga kami nga. Suro lang po ako nagtatrabaho, nagpapataya po ako ng meeting. Malungkot po. Mas lalo na kung yung nakikita ko yung mga kabatch ko dati na magsa-second year na ngayon. Wala naman akong wala naman sa akin naghanap buhay. Minto pa ang natin ko. Ala. Ay, grabe nga. Oh, Hindi na po siya nagagamit. grabe. Trapal. Siguro po kung pwedeng sabay, pwede naman po siyang isabay basta kaso ang problema nga po yung financial po. Pero gusto ko na naman po makapagtapos po kasi kahit paano may natutulugan pa naman po kami. Ayun, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano? At ayan, meron tayong pupuntahan na isang maglula. At ito ay inirepair sa atin o pinapuntahan sa atin ni Winslow Vlogs, no? At siya yung ating kasama sa mga panahon nito na naghahanap ng mga tao o mga pamilya na pwede nating matulungan kahit papaano. Mga kalingap, mga kababayan, ayan si Kuya Fer. Si Kalingap Fer TV. Yan. Bakit nakapayong tayo? Ay naulan po. So mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento sa likod ng maglulang ito. Let's go. Ayan. Buti naman at medyo nasa malapit-lapit tayo. Padaan po. Ayan. Saan ba yun, ate? Saan bandaan? Oh. Bahay nila ay ito. Oh, grabe. Okay naman, simentado pero ayan. Oh. Wala na kang bubong. Yung mga kalingap, mga kababayan, ano? Ay umuulan sa panahon na to. Hello po! Ay, grabe. Ayan, salamat Kuya Fer, ha? Ayan. Hello po! Oo, kumusta po kayo? Ayos yung Lola, kumusta po? malamang po. Ano pangalan ni Lola? Isabel Isabel Evangelista, Evangelista. Ilan taon na po si Lola? 74. 74. Ano pong may karamdaman po kayo, Lola? Na-stroke po ako, pang corona. May stroke, pangatlong stroke. So, Dagos po, nagdi. yan, may mga kasama tayo dito, mga kalingap. Ayan, medyo na ulan kasi. So, Naguran po. ito po, Lola, ano ninyo ito siya? Okay. Anak mo. Yun, pwede po makausap. Okay po. Ate, Po, ano pangalan ni ate? Lia po, Lia Monida. Lia Monida. Ilan taon na si ate? Nag-50, ka-50 lang po. So, 50. Yan, 50 July years 3. old. Ano pong meron sa leg niyo, Lola? Ay, nanay? Guitir po siguro. Guiter. So, ito naman, Anak-anak ko po. anak ninyo. Anak na bunso. Anong pangalan ni ate? Glyza po. Glyza. Ilan taon? 19 years old. Nag-aaral? Ay, hindi po. Mag-first year college pa lang. Ngayon po. Ngayon, mag-first year college. So, mag-aaral ka. Apo. Papasok. Okay naman pag-aaral. Okay naman po, pero may konting problema. Okay. So, mamaya pag-usapan natin ang problema, no? Apo.
Si Lola. 74 years old. La, Opo, sino pong nag-aalaga sa inyo dito? si anak niya. Sila isa, tapos si Isa. Sino po si Isa? Anak pa niya. Anak din niya. Panganay. Panganay. Nasaan po siya? So, Kakaalis na. Nakakaalis lang. Labas. So ilan yung apo mo dito, nanay, nakasama ninyo? ano, apat na. Apat. O Mm-mm. ngayon, 3 na lang. Ngayon 3 na lang. So sino talaga yung nag-aalaga po sa inyo na apo mo? Si Isa. Si Isa. Tapos si Isa. Tapos ito si Glyza. Okay. Glyza. May tanong lang ako sa iyo, no? Apo, okay. Ilan taon mo nang nakasama si Lola? Matagal na din po kasi nung simula nung mawala po yung papa ko, dito na din po sila tumira. So wala ka na rin, Papa. Wala na. Bakit? 5 years. Na aksidente po sa motor. Ilan taon na? 5 years. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. Asan sila ngayon? Yung isa po nasa Maynila po, may asawa at anak na din po. Mm-mm. Yung pangatlo ko pong kapatid na babae is self-supporting po, nagtatrabaho din po para sa fourth year na po siya ngayon. Mm-mm. Then yung isa ko pong kapatid na lalaki, yung sumunod po sa akin, naglalaot po siya. Then yung panganay po, yun po yung kakaalis lang. Okay. So si nanay, anong trabaho nanay? Nag-aalaga po ako nung matanda. Saan po? Taga Masbate po. Sa Masbate. Taga So, ibig sabihin, sa Masbate kayo nakatira or nagtatrabaho? nagtatrabaho lang po. Tapos pinayagan man ako ng amo ko na kada buwan-buwan mag-uwi nga. So kaya pala nandito ka sa ngayon. So ibig sabihin, ang kasama ni mama mo si nanay. Ang kasama ni mama mo ay ito sila. Ako. Okay. So kailan ang balik mo naman, nanay, sa Masbate? Kung ano po, siguro bukas. Kasi nakauwi na po ako dito, nakadalaw na ako sa kanila nung isang linggo. Nag-4 na araw naman ako dito. Tapos bumalik naman po ako doon. Okay, so ngayon, Ngayon, nandito na po kasi nagpaalaman po ako sa kanila. Pinayagan. okay. So mabait naman yung amo mo doon. Sobra po. Very good. Yan. Salamat sa iyong amo. Matagal ka na ba doon, ate? 2 years na po. So, ilan ang anak mo na nag-aral? Dalawa. Ito Ay. siya, Magdadalawa siya po. Mag-aaral po. siya ay mag-aaral pa lang. First year college. Bakit merong sinasabing mag-aaral pa lang? Anong... Hindi mo po nakaaral nung isang taon. Ay, hindi siya nakapasok nung nakaraan. Bakit? Ano naging dahilan? Pinansyal po. Bakit anong meron sa pinansyal na nanay? Sobra po mahirap po talaga. Kaya nga pa ako na masuka. Kasi nung kami pa talaga dito, wala talaga kami suro lang po ako nagtatrabaho, nagpapataya po ako ng meeting. Dahil sa totoo lang, di man talaga ako dapat magtrabaho kasi nga po may sakit po ako na dati nagkasakit pa akong rheumatic heart. Bawal man po talaga ako kasi minsan namamaga po talaga ang mga tulad ngayon. Maga po itong tuhod ko, masakit. Kahapon nga, kahapon nga po may lagnat pag sa masakit po siya, nasumpong din na lagnat po ako. So, napacheck up nyo naman yun, ano? Tagal na po. Opo. So, may maintenance kayo? May gamot na po talaga ako. Buti nasusustain nyo naman Kaya yung lang, gamot. kinakaya po. Sige na, nanay. Kahit sabihin na hindi man ako pili magsabing hindi ko kaya, kinakaya sa totoo lang. Wala naman po kasing gagalaw. So, yun pala, Glyza, natigil ka ng 1 year, tama? So, ano yung panahon na natigil ka sa pag-aral? Ano yung naramdaman mo ng mga panahon na yun? Malungkot po. Mas lalo na kung yung nakikita ko yung mga kabatch ko dati na
magsa-second year na ngayon. Pero tanggap ko naman po yun kasi alam ko naman po yung ano namin ngayon, yung mga nagdadaanan ni Mama nung last year hanggang ngayon. Pero at least ngayong taon makakapag-aral na ako. Pero sa palagay mo naman kasi yung pag-aaral yun nga, medyo talagang mag-focus ka. Sa palagay mo naman kayang i-sustain ni mama mo yung pag-aaral mo sa ngayong pasukan na to? Tingin ko po kaya naman kasi kahit pa paano po may tumutulong din naman po yung kapatid ko na nagtatrabaho din. Yung nag-self-supporting po. Tinutulungan din niya kami. Magpapadali din naman po siya pero yun nga lang medyo kapos talaga. Lola, Oo. okay ka lang? Okay. So sa ngayon na itong apo mo Lula ay nagpaplano na, yun nga kasi yung kwento ay natigil pala siya Opo. nung nakaraan taon, no? Nakakapanghinayang, no? Ako nga talagang naginayang pa. Siyempre, wala naman akong wala naman sa akin naghanap buhay. Minto paano natin ko? Nay, huwag na po kayo umiyak, nanay, ha? Opo. Huwag ka mag-alala, nanay. Kahit pa paano, nandito na ngayon ang Team Kalingap. Sana mapansin kayo ng mga makakapanood sa inyo, no? Opo. Na kahit pa paano, mabigyan ng pansin. So, nanay, ano pangalan natin ni nanay? Lia po. Nanay Lia, sa palagay mo, nanay, ano yung pinaka-importante dito sa inyo sa ngayon? Ako, para sa akin po, ang tulad ng hiningi ko talaga doon sa chat ko po, kay Ate Edna sa live po niya. Noon pa po talaga na ako nung nag-aaral pa lang siya ng grade 12. Kasi gusto ko talaga sa kanya, kahit sabi ko nga, kung ano makita sa bahay, kasi alam ko naman na nagpapabahay sila baga. Pero sabi ko, wag intindihin yun. Basta ang pinaka-importante talaga sa akin, magkapagtapos siya. Makapag-aral ito si Glyza. Anong pangalan mo ulit? Liza, Glyza. So ano yung pangarap mo para kay Glyza, nanay? makatapos po talaga siya ng pag-aaral. Kasi sabi ko sa kanila, Nini, sabi ko, gawin nyo ang lahat para makatapos ng pag-aaral. Sabi ko kasi, dapat hindi na may paranas ninyo sa magiging pamilya nyo yung kahirapan na naranasan nila sa amin. Kaya nga yung isa kong anak nag-self-supporting naman. Nagyaya po siya para lang makatapos ng pag-aaral. Nay, huwag ka na umiyak, nanay, ha? So ikaw, Glyza, ano yung pangarap mo? Yun po yung makapagtapos, tapos makahanap ng trabaho, and then maiahon sa hirap ng pamilya ko. Tsaka makatulong na din po sa sa lahat ng pamilya ko po, hindi lang sa amin, para po sa mga tita ko, mga tito na nahihirapan din po. So ibig sabihin, nanay Lia, nakapag-message ka kay Ate Edna sa kanyang live. Opo. Na-shoutout ka naman niya. Opo. Yun. Si Ate Edna ay super bait. Siguro po, hindi niya magawang maiparating sa inyo yung gusto niyang itulong.
Kasi sa dami-dami ng mga tinutulungan nila, no? Pero magdasal po tayo, nanay, no? Na mapansin kayo nila. Okay? Pero wag po kayo magalala. Andito na tayo, kita-kita na tayo. Basta tulong-tulong po tayo sa pagdasal, no? Pero nabanggit ninyo na ganito yung sitwasyon ng bahay ninyo, di ba? Oh. Pwedeng umakyat dito, Glyza. Pwede mo ako samahan dito. Iakit ko na lang ang ano ko, ha? Ikan kasi basa po. Ay, grabe. Opo. Trapal na lang po ang mga. Ala. Yan po dati. So, saan ka naman natutulog dito, Glyza? Sa ngayon? Dito po. Ngayon, dun po. Doon na talaga kayo Opo, natutulog? Kasi ito po, dati po siyang kwarto. Mm-mm. Pero ngayon hindi na po siya tutulog kasi na butas na po. Ay, grabe nga. Oh. Hindi na po siya nagagamit. Grabe. Trapal. Wala bang ilaw na, wala nang ilaw dito sa loob? Meron po, isa lang. Yan lang po ang ilaw na. Ay, ayun, may ilaw. Nakapalan na lang po na Para hindi siya matuluan. Opo, ng ulan. Either na matuluan siya ay pwedeng sumabog. Opo. Ay, grabe. Tapos ito, Ito po, ginagawa na lang po namin paliguan kasi yung CR din po kasi namin yung sira. Sira din po. Yung dibdib. so ano yung pangarap mo, Glyza? Mauna yung bahay o mauna yung pag-aaral mo? Siguro po kung pwedeng sabay, pwede naman po siyang isabay basta kaso ang problema nga po yung financial po. Pero gusto ko na naman po makapagtapos po. Kasi kahit pa paano may natutulugan pa naman po kami. Ang akin lang po, makapagtapos na po muna ng pag-aaral. Then kung makatapos ka, ikaw na lang Opo. Since, napakaganda. Kasi hindi lang naman po ako may pangarap na ipaayos po tong bahay. Pati po yung nag-self-supporting kong kapatid. Yung pong balak talaga namin, ang kaso nga lang, mahirap. So, yung sinasabi mong hirap, paano yung natitiis na tumatakbo yung panahon, yung araw, yung linggo, yung buwan, ganito, paano mong natitiis? Wala, iniisip ko na lang po na siguro hindi lang po kami yung mga nakakaranas ng ganito. Mas may malala pa pong mga problema na kinakaharap yung ibang tao, hindi lang naman po kami. Kaya iniisip ko na lang po na okay, magpakatatag na lang po kami. Kasi since may mga pangarap naman po kami at willing naman po kami tuparin yun, kaya naman po namin siyang matupad. Yun po. Kasi mas may malala po mas may malala pang mga tao na hindi lang kami ng ganito ang bahay. Gaya ng mga mga tita ko po, yung bahay din nila tumutulo, ganyan. Kaya gusto ko talaga po makapagtapos ng pag-aaral. Ilang taon ka na nga pala? 19 po. 19. Natigil ng 1 year. 1 year po. Sa edad mo na 19, buti hindi mo naisipan na kumbaga mag-boyfriend or magpaasawa na lang para matakasan yung ganitong sitwasyon niyo. Ay, hindi po. Parang biro-biro lang din po. Sinasabi po namin mag-aasawa na lang kami ng ng foreigner para ganyan, ganyan. Pero di naman po namin di yun yung totoong plano po namin. Ang plano po talaga makapagtapos ng walang sagabal sa sa pag-iisip. Kasi sabi nilang pag-boyfriend daw, parang sakit sa ulo. Actually po, nagka-boyfriend naman po ako nung grade 12. Pero di naman po yun tumagal kasi feeling ko nga din po na parang hindi okay. Kaya yun po, tinigil ko din. So sa ngayon, ikaw ay free talaga. Opo, free po ako. Wala pa akong iniisip. Yun, tama yun, Glyza, no? Mas magandang unahin yung kinabukasan mo. Opo.
Kasi ang kinabukasan mo, kinabukasan na rin ng pamilya mo. Ang pag-aasawa naman, ang pagbo-boyfriend, nandyan lang yan, nakapaligid. Kaya, Pero, kailangan ikaw muna ang mag-una para sa sarili mo. Opo. Okay? Yun palaging sinasabi ko ni mama na, yung mga lalaki, nandyan lang yan. Basta ang importante, makapagtapos. Yun din naman po pinangako ko sa kanya na, last na po yun. Hindi na po yun masusundan na pagbo-boyfriend ko kasi di po nila yun alam eh. Parang Okay, ano okay. lang po, parang nadala lang din po kasi syempre yung mga nakapaligid sa akin ng grade 12, yung mga kaklase ko may mga jowa, ganyan. Mm-mm. Kaya parang, ay, magta-try din ako. Pero sabi ko, pero nung nakalaunan din sabi ko, ay, parang hindi sa akin bagay yung mga magjowa muna. Pinaisip, sige, pag-aaral muna. Pero yun nga, na-stop ako ng 1 year. Okay. So, yun nga, sabi mo nga, ay sa ngayon ay makakapag-aral ka naman. So, tanong ko lang, Liza, sa palagay mo, bakit napaluha si mama mo at si lula mo at pati na rin ikaw? Doon sa una natin pagkukwentuhan. Siguro po dahil na din po yun sa problema talaga. Problema talaga namin financial. Wala namang iba po. Financial lang po talaga. Kasi kung sa pagbabanding lang namin, kahit malayo kami, kasi yung isa nasa Manila. Yung isa nagtatrabaho din sa malayo. Ako, umaalis din talaga ako kasi pag wala ditong tao, syempre, di naman pwede mag-isa lang po ako. Kinukuha po ako ng isa kong tita para doon lang sa kanila stay muna. Tapos, ayun, siguro, financial po talaga ang problema sa pamilya namin. Sa ngayon po, sana malagpasan po namin. Dasal lang. Ha? Opo. Kailangan natin yung dasal. Ngayon, nandito ang Team Kalingap. Dasal tayo. Opo. Sama-sama tayo magdasal na may blessings na dumating Opo, yun. sa inyo. Okay? So, sa ngayon, siguro sa next mag-usap tayo muli, ha? Okay? So, yun mga kalingap, mga kababayan, talaga ang sitwasyon nila dito, no? Yan. Diba? Ay, grabe. Nanay Leia, nakwento nyo kanina ay 2 years ka nang namamasukan bilang isang all around maid. all-around maid. Tapos nagbabantay po ng isang matanda na may designer po. So, caregiver. Oh. Gaano kahirap? Sobra. Bakit mo kinakaya, nanay? Para sa kanila. Para sa mga anak. Sa kanila. So, si Lula, Nung umalis po ako, ay, nung nag-aaral po siya doon ng grade 12 sa Monreal, pinakuha, dito kasi siya sa mama, magkasama sila, pinakuha po niya yan sa akin. Sabi niya, kunin mo si Liza dito, dalhin mo dyan mo na lang papag-aralin kasi lagi niya yan nagmumukmuk dyan sa kwarto. Hindi daw nalabas. Nag-aalala man to baka daw kung ano ang ito siya. Gawin. Kasi sabi niya, baka iniisip pa yung pagkawala ng papa niya. Kaya sabi ko man doon sa amo ko, nakiusap, tinanong ko kung pwedeng dalhin ko yan doon. Para doon na lang mag-aral. Pumayag man yung anak ng amo ko. Tapos sabi ko man sa kanya, paano ka nakukunin ko si Tiring? Saan ka titira? Sino si Tiring? Siya po si Glyza. O, di ba? Glyza po. Napawi yung Tapos, sabi ko sa mama ko, paano na po kung saan ka po titira, sabi ko sa kanya. Wala sa'yo mag-aasikaso kasi yung panganay ko nung nagtatrabaho man po yan. Nauwi lang po ngayon dahil nga may sakit, nagkasakit din. Sabi niya sa akin, sa kapatid ko na lang daw na, 2 na lang ang nandito kasi yung nagkataon man, yung panganay naming kapatid, nagpunta man ng Kabanatuan, sa palaran din doon dahil nga nung pandemic, grabing
pagtitiis ko talaga, grabe yung nanap buhay, wala. So sa ngayon, balikan natin itong si Glyza. So sa ngayon, Glyza, pag wala dito ito si mama mo na doon sa kanyang work, is dito kayo magkatabi ni Lola. Opo, dito po. So sa pagluluto, dito na rin. Opo. So ano yung ginagamit mo na pagluto? Kahoy po. Sino naman ang nangunguha? Malapit lang po dyan. Paano kung wala sa may malapit? likod. Kung wala sa ano po, sa may tabing dagat po. Oo. So, hindi naman pala mahirap yung pinagdadaanan. Hindi naman. Hindi naman kung dito sa dito sa pagluluto or sa mga ano. Pero, yun nga, ang mahirap lang talaga is yung sa financial. Yun lang talaga po ang pinakamahirap. So, yun talaga yung ano ninyo sa ngayon. Opo. Kasi Okay. kung dito po sa bahay, ayos naman po, kahit pa paano naman po, natutustusan naman po yung mga pangangailangan dito. Yun po. Yun lang po ang problema pinakalang problema sa buhay. Oo nga, natutustusan, pero ang problema, papaano kung hanggang dito na yung Ito nga, Tutulo. lang ito. Wala din ito na noon kasi nung nagbagyong Tisoy, ito ang unang bumagsak. Wala talaga ito. Tapos nung nagtrabaho, sabi ko sa mama ko, matrabaho muna ako. Sabi nga niya, ayaw niya nga payagan kasi alam niya may sakit nga ako. Sabi ko, kakayanin ko mamay, sabi ko. Tapos, Grabe. nagpadala ako sa kanya ng pang-maayos nito para may matulugan nga sila kasi nagtutulog na nga dyan. Kaya ito, pinagawa niya ito last year lang. Pinadalan ko siya ng pagpagawa para may matulugan lang talaga sila. Nanay, hindi na kita tatanungin, nanay, ha? Baka umiyak ka na naman. Basta ngayon, aalagaan ka ng apo mo at saka ng iyong anak. Ha? Salamat. Oh, babalikan ko kayo sa mga susunod na araw, ha? Glyza, yung tulad ng nasabi ng mama mo na nagmumukmuk ka, huwag mong gagawin yun, ha? Opo. Enjoyin mo yung iyong pagiging isang dalaga. Siguro naman marami ka naman mga kaibigan dito. Minsan makipagbanding, no? Kasi ang unang-una yung pag-aaral mo sa ngayon pero okay na talaga yung pag-aaral mo, ha? Saan ang ano mo? Ano nga pala ang kurso mo? Ano po ako sa Pilar, PE po. Bachelor of Physical Education. O sige, basta sa next mag-usap tayong muli, Opo. Pasensya kayo sa ngayon kasi nasa scouting kami, ha? Ayan, lagi kayo mag-iingat dito, nanay at Lola. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Yun, maraming salamat. Unang-una Kuya Bal Santos Matubang, Atida Vlogs, Kalinga Prab, at shoutout sa lahat ng ambassador, no? Ambassador Kalinga Puse, Ambassador J. Murillo Vlogs, Ambassador Kalinga Mick, at Ambassador Joey the Great, at shoutout sa mga deputy, no? Deputy Kalinga Lydia, Deputy Kalinga Agnes, at sa mga deputy ng Katarman Samar, shoutout po sa inyo, no? At ayun, maraming salamat. Ate Lorini Moto, Ate Erin DB, Miss Yay, Ma'am Jean Istordiban, Ate Marie Istanbul, Turkey, Ate Saliler, Ate Lili Hobilia, Ate Loldo Mondon, Miss Bais Joy, Ate Joy Meet, Ma'am Anak Kuruda, at shoutout sa Team Kuruda, no? Shoutout Daday Mix TV, shoutout Darius Skip Minat, at shoutout sa Kitty Angels, shoutout Kindred TV, shoutout Maria Cusinira, at shoutout Maestro 21 TV. At ayun, sa mga nadito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong panonood, no? Sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroon. Maraming salamat po sa lahat and God bless po sa atin. Bye-bye!